Totoo kaya or totoo ba na mahal talaga at nagsasakripisyo itong mga maka-Duterte sa mga Duterte, lalo na kay Sara Duterte, Vice President? Alam niyo kung bakit ko ito tinatanong at ginawan topic, kasi naobserbahan ko po ang kanilang mga statement, kanilang mga ginagawa, hindi ho makakatulong kay Sara Duterte. Si Sara Duterte ay nagdeklara na gusto niyang maging Pangulo at tatakbo siya sa 2028. Ngayon ay meron siyang kinakaharap pa rin, kinakaharap na article of impeachment or impeachment. In-impeach na siya sa Kongreso, itatrial na lang sa Senado. Pero yung akin pong punto rito, yung aking nababasa at naririnig, hindi lang ho dito sa aking mga channel, pati ho sa ibang channel, yung mga below the belt na mga reaksyon, comment, mga out of topic, irrelevant na mga komento dahil lang sila ay maka-Duterte. At hindi lang yon. Meron pa silang matinding mga pagbumura, pag-aakusa at pagbabanta. Hindi po yun makakatulong kay Sara Duterte. Kasi yung inyong mga pinagmumura at pinagbabantaan ng mga mamamayan, hindi lang mga political blogger o media na nagtatrabaho lang, pati yung mga simpleng mamamayan Pilipino na may karapatang mag-comment, mag-react ng kailang mga saloobin at sinasabi, ay pinagbabantaan nyo, hinaharas ninyo sa inyong mga sinasabi. Again, sa aking personal na opinion at pananaw, hindi yan makakatulong sa mga Duterte. Kasi yung inyong pinagbabantaan, minumura at nilalait ng mga mamamayan, kayong mga Duterte supporters, magagalit yun, hindi matutuwa sa inyo. Sa halip na inyong mga convincing suportahan si Sara, hindi yun susuporta kay Sara. Magre-recruit pa yung mga yan para huwag kayong suportahan sa eleksyon kasi ang sama ng inyong ginagawa. Kaya sa aking opinion, hindi kayo nakakatulong kay Sara at ang tingin ko nakakasira pa. Hindi ko alam kung yan ay nababasa ng mga political strategy, political advisor or media advisor ng kampo ni Sara Duterte. Kasi baka hindi. Kasi pinababayaan Ilang taon na ganyan ang kanyang linya, magbanta, magmura, at kung ano mga sinasabi. Hindi po yan nakaka-recruit. Hindi po yan, hindi basihan yan para kayo samahan. Pag tinakot ba nyo isang tao, pinagbantaan nyo at minura nyo, sa tingin nyo sasama yun sa inyo? Hindi. Lalayo, lalo yun. Magre-recruit pa yun ng mga kaibigan, kapitbahay, o kasambahay, kasama sa bahay, para huwag kayong suportahan. Yun ang malaking damage. Itong sinasabi ko, trabaho ito ng mga public relation strategies. Kung paano i-counter. O at least ngayon sinasabi ko na, kung matatalino at naiintindihan nyo ang topic na ito, nakatulong pa ito kay Sara. Dahil siya mismo ang dapat gumawa at ang kanyang mga tauhan, pagbawalan ng out of topic, below the belt, wala sa lugar, ang mga paratang ng mga Duterte supporters kasama ang mga troll na sinisiraan ang mga taong mayroong karapatang magkomento sa kanilang personal na paniniwala. Halos lahat ng lehitimong media, social media, mababasa mo na pare-parehas yung kanilang komento na pagmumura, panlalait, bayaran, may maleta, ganon. Bilang na ang araw nyo, kaunti na lang ang araw nyo, sino kayo? Ini-establish nyo na masamang presidente ang mga Duterte. Ini-establish nyo sa taong bayan na si Sara ay maghihiganti lang pag naging Pangulo. Ini-establish nyo na masama ang plano ng mga Duterte pag nakabalik sa kapangyarihan. Ganon ang interpretation ko sa inyo sinasabing pagbabanta. Bilang na ang araw nyo, patapos na itong gobyernong ito. Kami naman, ganon ba gusto nyo palabasin? So ano yan? Hindi yan paglilingkod sa bayan, paghihiganti lang. Sino sasama sa inyo kung ang agenda nyo ay paghihiganti? Sino sasama sa inyo kung ang agenda nyo ay kaguluhan? Kung ang agenda ninyo korupsyon, konsintihin, kaguluhan dahil kayo na. Yan, hindi ko alam kung yan ay nakikita
ng mga Duterte family na akala nila at yung mga supporters nila ay nakakatulong sa kanya. Ay naku, nagkakamali kayo. Kung kayo'y nakakaintindi, hindi kayo magagalit sa topic na ito. Baka matuwa pa kayo sa akin. Kasi sinasabi ko yung totoo. Na masama ang implication, masama ang epekto sa isang presidential candidate o gusto maging pangulo kung yung mga followers niya ay puro pagbabanta, panlalait, at paninira sa mga komento ng mga taong may sariling opinyon at paniniwala sa nangyayari. Di bali sa katulad kong mamamahayag, political vlogger, sanay na tayo sa ganyan. Marami na tayong pinagdaan ng ganyan. Puro salita lang naman yan ng mga bantaya. At ang mga nagbabanta naman, huwag kayong maniwala dyan. Yan ay pananakot lang. Pag natakot kayo, lalo kayong tatakutin. Di ba? Pero dahil politika, gobyerno ang pinag-uusapan, hindi kailanman maging kapital o puhunan para magkapwesto, para mapunta sa pwesto, o para magkaroon ng suporta ang pananakot. Dahil ang pananakot ay krimen, ang pananakot ay karahasan, ang pagmumura, panlalait, pambabastos, panginsulto, pambibintang ng walang dokumento o walang ebidensya, lahat yan nakakasira sa presidential candidate o gusto maging pangulo. Ay pinababayaan nyo, kinukonsinti pa nyo, ay di huwag kayong magtataka. Yung sinasabi nyo marami kayo, hindi totoo yan. Sinasabi nyo nakaka-recruit kayo dahil sa nangyayari, hindi rin totoo yan. Itong sinasabi ko, paninindigan ko. Pag nagpatuloy kayo hanggang 2028 ng pagbabanta, paninira sa mga Pilipino, at kung kani-kaninong hindi sumasama sa inyo o ayaw sumama sa inyo, lalong hindi kayo sasamahan. Madilim pa yan sa sabaw ng pusit na inyong pangarap, mahawak ang kapangyarihan. Dahil ang nagpupunta sa gobyerno, lingkod bayan. Ang pupunta sa gobyerno, magtrabaho para maglingkod. Ang gobyerno ay hindi kampo ng mapaghiganti. Ang gobyerno at ang pera ng bayan ay hindi dapat gamitin sa personal na galit, paghihiganti at kung ano-ano. Ayun ang ini-establish ng inyong mga followers at inyong mga supporters. So, itong aking sinasabi, hindi ito fake news. Ito ay sarili kong observation, sarili kong opinion. Kung naintindihan ninyo, matutuwa kayo sa akin. Pero dahil hindi nyo naintindihan, magagalit kayo. Ay di okay lang. At least na ipapaliwanag ko. Dahil trabaho ko for information, for education sa lahat ng mga Pilipino. Hindi lang pro-government, pati anti-government. Kasi ako'y Pilipino. Tayong lahat ay Pilipino. Please like and share, subscribe, and follow.